Hello mga beshies! Pupunta tayong Siargao today. And ang entry point namin is Butuan Airport. Mahal kasi yung direct flight to Siargao. Hehe. So anyway, ayun na nga. From the airport, nag-van kami. Papunta naman sa Surigao Port. Nag-walk-in nga lang pala kami. So wala kaming advance booking. So tinignan na lang namin kung ano yung oras na pwede kaming mas maaga makaalis going to Dapa Port or sa Siargao. Approximately 5 to 6 hours nga pala yung biyahe from Butuan to Siargao ha. Depende kasi actually yan kung makakasakay din kayo agad. So anyway, pagdating namin ng Dapa Port, ay nag-tricycle na lang kami dun sa labas, papunta naman sa hostel na pagsastayan namin. At nakarating na nga kami dito sa Tres Islas sa Siargao. Itong accommodation namin plus yung mga tours na gagawin namin ay inavail namin sa Gatmart Tours. Inquire na lang pala kayo sa kanila kung magkano yung tour kasi iba-iba yun eh. Depende sa type of tour, sa accommodation, at kung ilan kayo. At hindi na nga kami nagsayang ng oras kasi we only have 3 days to do the tour here sa Siargao. Kaya naman pagdating namin nagbabala kami ng gamit, CR, konting-konting pahinga, and then nagpunta na kami dito sa Cloud9 Boardwalk. Ito nga pala yung sikat na surfing spot. Pero kami, hindi namin tinry mag-surfing. Ang ginawa na lang namin ay umupo lang kami at in-enjoy ang view. Meron nga pala dito mga sari-sari store and restaurants if gusto nyong kumain. From Cloud9, dumiretso naman kami dito sa Kermit kasi dito namin plan mag-dinner. Nagustuhan ko tong restaurant na to. Very Instagrammable siya. And if you're into Italian food, you might want to visit this place to grab some delicious pizza and pasta. On our second day in Siargao, pumunta naman kami sa General Luna Boulevard kasi doon namin i-meet yung tour guide namin para sa aming island tour. By the way, yung tricycle dito, mas maganda bago kayo sumakay, magtanong na kayo kung magkano para hindi rin kayo nagugulat. Pero normally, it ranges from 50 to 100 pesos. So yung pupuntahan po natin ngayon is yung famous Troy Island. Yung first is Naked Island. We're gonna stay there a maximum of 40 minutes. Medyo malakas yung alon nung pumunta kami. Buti na nga lang, naka-dry bag kami. Kasi kung hindi, basa talaga yung gamit namin. At hindi pa nga kami nakakalublob, nababasa na kami. Hehe. Naked Island is a beautiful white sandbar. So, walang sisilungan dito. Kaya better talaga na marami kayong baon na sunblock. Next up is Daku Island. So, dito naman, masarap mag-swimming dito. Meron din sila mga ino-offer na activities. Tapos, pwedeng chill-chill lang. And dito, actually, sinaserve yung mga lunch na kasama sa tours. After namin mag-lunch, sinabihan kami ng tour guide namin na we need to walk a few minutes to the other side of the island kasi doon kami sasakay ng bangka. Nakagandahan lang dito kasi makikita mo yung community dito sa island na to. Mayroon dapat kasamang secret island tour dito sa itinerary namin pero hindi kami pinalad kasi mapupuntahan mo lang siya pag low tide. So ayun, nag-proceed na lang kami sa next and last destination namin, ang Guyam Island. Guyam Island is famous for its small stretch of white sand beach and abundant marine life. So, marami dito nagpupunta for swimming, tapos marami din kasi dito mga spots na good for picture taking.
island hopping, hindi namin pinalagpas yung pan de coco na binebenta dito sa Siargao kasi promise masarap siya. And after that, pumunta na kami dun sa hotel para naman magpahinga ng konti. May mga dorm type accommodations nga palang ino-offer dito sa Tres Islas, and ito nga pala itsura ng common CR nila. Marami nga palang party places dito sa Siargao, pero by schedule kasi sila, so better ask your accommodation kung saan magandang pumarty that night. And kami, before kami pumarty, nag-ikot-ikot muna kami to check some souvenirs. One interesting fact nga pala dito sa Siargao ay malalaman mong nandito ka kapag mayroong mga souvenir shops and some restaurants na kailangan mo magtanggal ng shoes or slippers. Isa rin pala sa napansin namin dito, medyo pricey yung mga food dito ha. Kahit karindere lang yung kakainan mo, medyo pricey na siya. It was around 9 PM nung pumunta naman kami ng Harana. Pero actually, ang masasabi ko lang, mas magandang pumunta rito siguro mga after 10 PM para mas buhay yung crowd. Nung pumunta kasi kami, konti pa lang yung tao. Actually, I had 2 bottles of beer, tapos yung friends ko nag-cocktails lang. So, after that, mga around 10:30, nag-decide na kami bumalik sa hotel. So, hindi ko nakita yun talagang nakikita natin sa TikTok na bonggang nightlife. Kasi kailangan din namin umalis agad kasi maaga kami the next day. On our 3rd day in Siargao, nakaschedule naman kami na mag-land tour. Pagka-pick up sa amin sa hotel, pumunta kami dito sa Coconut Mountain View kung saan sinubukan namin ang famous human drone. Maraming nag-o-offer ng human drone dito na pati nga sa Coconut Road ay nag-avail din kami. Tapos, wala naman silang amount na hinihingi. Kailangan nyo lang magbigay ng tip. So, it's up to you. Pero let's be generous na rin kasi tulong na lang din natin sa mga lokal doon. Pagdating naman namin sa next destination namin, which is Maasin River, sinabihan kami na hindi pwedeng magpunta sa Sugba Lagoon kasi may gale warning. So, medyo nalungkot kami doon, pero wala naman kami magagawa. So, ayun, in-enjoy na lang namin yung time namin dito sa Maasin River. At para hindi na kami malungkot, ang ginawa na lang ng tour guide namin, sinagot niya na lang yung boat tour dito sa Maasin River. Ingiti tayo for the next video. May bayawak dito? Masasabi kong sulit ang boat tour na to and highly recommended siya kasi ang kagandahan dito, sa dulo ng river na ito ay dadalhin kayo ng mga bangkero sa isang secret lagoon. Na hindi na siya secret kasi alam na nating lahat, char. After ng boat ride namin, syempre, picture taking na. So, meron dito mga balsa ride kung saan pwede kayo magpa-picture at kung gusto nyong tumalon dito sa river ay pwede rin naman. Dito nga pala sa labas ng Maasin River ay marami nagbebenta ng tuway. So, syempre, na-curious ako at mahilig ako sa mga ganito kaya tinry ko. 20 pesos nga pala siya. So, ayan, lalagyan mo siya ng asin tsaka na suka. Cheers! Inipaan na init. Maharap! Naano lang ako, natamis lang ako ng mahahak eh. At para naman sa last destination namin para sa aming land tour, ay pumunta naman kami sa Magpupungko Rock Pool. At dito na rin pala muna kami nag-lunch. So, sagot na rin naman or kasama na rin sa package namin yung lunch. Pero, hindi nga lang kasing bongga nung naging lunch namin dun sa island. After namin mag-lunch, niyaya ko yung friends ko to try itong salbaro. Or actually, nung nagkamigin ako, tinatawag nila itong keeping. And nagustuhan ko to kasi made of cassava siya and masarap siya.
After that, ay naglakad na kami dun sa may beach area, papunta naman dun sa mismong Magpupungko rock pool. Ang tip ko nga lang pala ay kung hindi naman kayo magaling lumangoy at gusto nyo ma-enjoy talaga itong Magpupungko, kumuha kayo or mag-rent kayo ng life vest. Kasi ako paglubog ko, hindi ko ina-expect na malalim pala talaga siya. Pero promise, ang ganda dito at ang linaw ng tubig. After namin sa Magpupungko, ay nag-request kami sa tour guide namin na instead of ibalik kami sa hotel, at since wala kami nung Sugba Lagoon na tour, ay dali na lang kami sa Secret Beach. Again, hindi na siya secret kasi alam na nating lahat. Char. Pero ayun, kung familiar kayo dun sa pinupuntahan or pinagsistayan ni Nadine dito sa Siargao, dito yon sa Secret Beach kasi nandito yung resort ng boyfriend niya. Na according to their website na Maison Bucana, mga pinakamurang nakita ko ay nasa 31,000 lang naman per night. Hindi ko afford yon. So, dito na kami din wrap off ng tour guide namin. And dito na rin kami nagpalipas ng oras kasi we need to stay here until magdilim kasi dito yung jump off point namin para naman sa aming next activity, ang plankton and firefly watching. Saan punta niyo mga tita? Okay, so magpa-firefly watching tayo. Kaya madilim. Kasi kailangan natin makita yung mga fireflies. So, hinintay talagang maggabi. Diba? Hindi nyo nakikita yun? Hindi talaga makikita sa camera kahit anong gawin natin. Pero nakikita ko siya. Ang ganda sa personal. So, binubuhusan ni Kuya ng tubig yung mga puno, tapos lumalabas yung mga fireflies. Sobrang astig. Nagpunta talaga dito si Kuya para magdilig na. Diba? Paano nalalaman ni Kuya kung paano yung daan palabas? Wala nga kami makita masyado. Galing din eh. And that's it for today mga besh. Thank you for watching. Don't forget to click like, share, and subscribe. Bye, yours!